Maligayang araw mga bata! Naririto muli si Teacher Sheena para sa bagong aralin natin sa Aralin Panlipunan 2, Week 2, Module 1, Quarter 1. Naglalaman ang aralin ito ng mga kaalaman tungkol sa iyong komunidad at bibigyang pansin nito ang mga batayang impormasyon tungkol dito. Mahalagang malaman ng bawat bata ang patayang impormasyon tungkol sa sarili nilang komunidad, tulad ng pangalan nito, lokasyon, mga namumuno, populasyon, mga wikang sinasalita at iba pa. Ito ay makatutulong upang malaman ang kinabibilangang komunidad. Madaling matukoy ang isang komunidad kung alam ng bawat isa ang mga batayang impormasyon tungkol dito. Madaling malaman kung gaano kalaki o kaliit ang bilang ng mga pamilyang nakatira dito. Gayon din, madali ring makilala ang mga namumuno dito. Makikilala din ang pangkat etnikong kinabibilangan at ang pagkakilanlan ng isang komunidad. Ano-ano nga ba ang mga batayang impormasyong ito? Una, dapat alam mo ang pangalan ng iyong komunidad. Lokasyon, kaugalian nito. Ano ang wikang ginagamit ninyo? Pangkat etniko, paniniwala, at sino ang namumuno. Sa gawain ito, sabihin mo ang letrang S kung sang-ayon ka sa mga sitwasyon at DS naman kung di ka sumasang-ayon. Para sa unang bilang, punong guro ang namumuno sa isang komunidad. Sagot mo? Magaling! Ito ay DS. Number 2. Malapit sa kabundukan ng isang lugar kung madaming puno at kapaligiran. Sagot mo? Tama! Ito ay S. Number 3. Malapit sa tubig ang komunidad kung ang hanapbuhay ng mga nakatira dito ay pangingisda. Ang tamang sagot ay magaling. Ito ay letrang S. Number 4. Maraming uri ng kabahayan at sasakyan sa komunidad ni Maru sapagkat sila ay malapit sa bayan. Ang tamang sagot ay letrang S. At para sa huling bilang ng mga bata lamang ang pinagbabasihan ng laki o liit ng populasyon ng isang komunidad. Tumpak. Ito ay letrang DS. Sa pagkakataong ito, sabihin ang letra ng impormasyong tinutukoy ng may salungguhit na salita sa bawat bilang. Piliin mo lamang ang letra ng sagot sa loob ng kahon. Ang mga pagpipilian natin ay letrang A, pangalan ng komunidad, B, populasyon, C, namumuno sa komunidad, D, wikang sinasalita, E, relihiyon, at F, grupong etniko. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 1. Sa barangay Marinig, nakatira ang pamilya ni Marcos. Dito sila naninirahan simula nang magtrabaho ang kanilang ama at ina. Ano ang letra ng tamang sagot? Mahusay. Ito ay letrang A, pangalan ng komunidad. Number 2. Si Kapitana Lorna B. Azul ang nagbigay ng ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Ambo. Ang tamang sagot ay tama.
Ito ay letrang C, namumuno sa komunidad. Number 3. Si Ian ay nakapagtala ng datos na 1,257 na pamilyang kaniyang bibigyan ng munting aginaldo sa darating na Pasko. Ang may salungguhit ay 1,257 na pamilya. Ano ang letra ng tamang sagot? Mahusay! Ito nga ay letrang B. Number 4. Si Moria ay ipinanganak sa Cabuyao, Laguna, kaya Tagalog ang kanyang natutuhang wika. Ang may salungguhit ay salitang Tagalog. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang D. Wikang sinasalita. At para naman sa huling bilang, ang ama ni Manuel ay Ilocano at ang kanyang ina ay Puholano. Subalit hindi siya gaano marunong gumamit ng wika ng kaniyang mga magulang dahil hindi niya ito nakasanayang gamitin sa pakikipag-usap sa kaniyang mga kaibigan. Ang may mga salungguhit ay salitang Ilocano at Puholano. Kaya ang tamang sagot ay letrang F. Grupong etniko. At dito nagtatapos ang ating maikling pagsasama, ngunit puno na naman ng napakaraming bagong kaalaman. If you want more educational videos, please share, like, subscribe, and click the notification bell. Happy learning!